Araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli sa Ido Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid ay pag-uusapan natin ay short-term convenience over long-term blessings o Jeroboam. At ating Bible verse naman sa 1 Kings chapter 12 verse 26 to 30. So sabi sa ating scripture ng araw mga kapatid, Jeroboam thought to himself, the kingdom will now likely to revert to the house of David. So the king asked advice and made 2 golden calves. Tumula sa 1 Kings chapter 12, verse 26 and 28. Sa 1 Kings chapter 12, mga kapatid, si Jeroboam ay naging hari ng Northern Kingdom ng Israel. Binigyan siya ng Diyos ng oportunidad at promise na kung susunod siya ay magpapalain at pagpapatagin ang kanyang harian. Parang ito ay sinabi ng Diyos sa kanya na pagpapalain niya o mas magkakaroon ng blessings ang kanyang kaharian. Pero sa halip na magtiwala, pinili ni Jeroboam ang short-term convenience. Takot siya na baka bumalik ang mga tao sa Jerusalem para sumamba at baka mawala ang suporta sa kanya o sa kanyang kaharian. Kaya gumawa siya ng sariling sistema ng pagsamba mga kapatid. Naglagay ng golden calves at sinabi sa mga tao na doon na lang sumamba at di na sila pumunta ng Jerusalem para sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling salita mga kapatid, gumawa siya ng shortcut. Sa paningin niya, ito ay practical, mas madali, mas convenient, at mas kontrolado niya ang sitwasyon. Pero sa paningin ng Diyos, ito ay kasalanan at magkalayo sa Kanya. Dito natin makikita ang isang malaking lesson. Ang pagpili ng convenience ngayon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng blessings natin sa future. Ganun din sa atin, mga kapatid. Minsan may mga choices tayo na alam natin hindi tama pero pinipili natin kasi mas madali. Mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling sumuko kaysa magtiyaga. Mas madaling sundin ang sarili kaysa sa sumunod sa Diyos. Ang short term mga kapatid, parang okay lamang. Pero walang hassle, walang hirap, pero long term at may consequences. Si Jeroboam ay nagsimula sa takot at insecurity. Dahil doon, gumawa siya ng maling desisyon na nakaapekto hindi lang sa kanya, kundi sa buong Israel. Minsan sa mga kapatid, ang wrong decision sa atin ay hindi lang personal. Ito ay may impact din sa ibang tao. Ang problema sa shortcuts ay hindi natin nakikita agad ang damage, pero unti-unting nawawala ang direksyon natin sa Diyos. Sa kabilang banda mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay minsan mahirap. Dito laging convenient, kailangan ng patience, paniniwala, panampalataya at sakripisyo. Pero ang bunga nito ay long-term blessings, peace, at stability. Sa uli mga kapatid, ang katanungan ay hindi kung alin ang mas madali, kundi kung alin ang tama. At ang tama ay laging nagdadala sa mas magandang future. Kaya mga kapatid, may mga decisions ba tayo ngayon na pinipili natin dahil mas madali kahit alam natin hindi ito tama o parang naghahanap naman tayo ng shortcut. Mga kapatid, piliin natin ang long-term blessings kaysa sa short-term convenience. Magtiwala sa Diyos kahit mahirap ang daanan at iwasan ng shortcuts na maaaring maglayo sa atin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.